There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon na kakinlay way hanaway sayo.
Anaa ba sa Biblia nga si Jesus anak sa Dios? Mga kaigsunan, mayong adlaw kaninyong tanan. Si Kristo mao ang giingon, the only Son of God. Atong mabasa diha sa balaan nga kasulatan, nahinumdum ba mo kadtong nga gipangutana ni Kristo ang mga apostoles, kinsa man ko para kanila? And then nindot kaayo nga pagkatubag ni Pedro ang maong pangutana. Ikaw mao si Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Nahinumdum mo kadtong si Felipe nang utana usab ni Kristo, magtutudlo. Ipakita ka na mo ang amahan. Unya, nindot sa gayo nga pagkasulti ni Kristo, mingon siya, ay kanimo Felipe, ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Nahinumdum sad mo, I'm sure nahinumdum mo mga kaigsunan kadtong gibunyagan si Kristo sa suba sa Jordan, o kadto sang didto siya sa bukid sa Tabor, the story about the transfiguration. Nabisan ang amahan mingon, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Bisan si Kristo mismo mingon, ang tanan akong gibuhat, akong gisulti, kabubuton ning tanan gikan samahan. Si Kristo maura ug siya ra gyud ang anak sa Dios, ug niya gipadayag sa amahan ang tanan niyang gugma, ang tanan niya nga mga plano, ang tanan niya nga pagbuot para sa katawhan sa Dios. Si Kristo maoy nagpadayag niining tanan. Mauna nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga ato apod nga mapamalandungan sa atong kaugalingon. Unsa ang pagtulunan ni Kristo nagpadayag na unsa ang dako nga gugma samahan diri sa kadausa kanato. Maminaw ta kang Kristo, maminaw ta sa iyang mga pagtulunan, maminaw ta sa iyang mga mensahe. Atong mabasa diha sa balaan nga kasulatan, pinaagi sa mga ebanghelyo. Maminaw ta kang Kristo. Ato sab nga madunggan si Kristo, pinaagi usab sa mga pagtulunan sa simbahan. Maminaw ta kang Kristo. Pinaagi usab sa ato asab nga matawag nato pagpuyo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, pinasubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Maunay ginaingon sa mga signage nga naa diha sa kadalanan, sunod lang tabay aron way disgrasya. Sunod ta ni Kristo aron dili ta madetour. Sundon ta si Kristo aron dili ta masaag. Sundon ta si Kristo aron ato usab nga mabati unsa kadako ang gugma samahan diri sa atoang kaugalingon. Mga kaigsunan, mao kini karon ang panginahanglan sa atoang katilingban. Dunggan nga makadungog sa mensahe ni Kristo nga diin mausab ang gipadayagan sa gugma o plano samahan diri kanato. Maminaw kita, mamalandong kita, unsay atong madunggan, atong paminawon, unsay ato usab nga mapaminaw, atong puy-an, unsa sad ang atong puy-an, ato sab nga ipaambit ngadto sa uban. O lang itong amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak diri kanamo.
o pinaagi kang Kristo, kami usab nakaila kanimo. Daghang salamat kaninyong tanan. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata Senyor Santo Niño. Hulyo 24 tuig 2020. Sama sa nadan, among ihatod ganinyo kini mga balita nga nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tavar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo usab kami ug pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Maghisgot-hisgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ninyo mga text messages ngay padangat ng atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny Daro Santos sa Bakalog sa Masalandan. Kabanato ng atong partner matag buntag konsihal Maluwano Inukan Tabar. Kons may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa dilipata sa atong front pages, ato sa unahon pagpadangat, ato ang latest weather update from Pag-asa Mactan. Sir Jomar Aclarino, may buntag. Yes, may buntag sa tanang tigpaminaw kanitong latest weather update karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayong nakaapekto sa may Palawan, kasama ng Visayas ug lalawigan sa Mindanao. Ang tibok sa kabisayaan kasama ang probinsya sa Cebu makasinatitang medyo pagpanag-om nga ito na sa madag-umo na kalangitan. Huwag natin mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog o kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga rainfall or thunderstorm advisories. Hini nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa tibuok sa Visayas o ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, natay heat index na moabot sa 39 degrees Celsius. Adlaw mosalop alas 6:09 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:54 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, TOSP Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino ug may buntag ninyo tanan din sa Pag-asa Mactan. Aritas front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, vegetable crisis felt in Dalaget caused by strict lockdown. Sa Super Balita sa Sunstar, way bantay patambayon sulod sa Vicente Soto Memorial Medical Center sukad pa sa Hunyo. Ospital mihangyong watchers di magdaghan. Sa The Freeman, drive and walk-through swabbing offered. Sa Banat News, sa The Freeman, drive-through swab test sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Magparehistro online, libre kini. Sa Philippine Daily Inquirer, bloc pushes entire House vote on ABS-CBN franchise. Sa Philippine Star, Bantag says, I can be replaced. Sa Manila Bulletin, where did 374.9 billion pesos COVID-19 funds go?
ug sa Tempo, COPS to enforce quarantine rules. Magkatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa pagbalik atong ihatod kaninyo ang mga balita nga nakuha sa kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. In compliance with the directive to suspend all in-person masses as part of social distancing measures and the ban on crowd gathering amid the coronavirus pandemic, the Cebu Catholic Television Network is inviting everyone to our live TV masses, which you may view through CCTN Channel 47 on Free TV or the official CCTN 47 Facebook page with the following mass schedules. From Mondays to Saturdays, 12:15 noon, and on Sundays, 9 in the morning, 11 in the morning, and 5 in the afternoon. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala.
apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga mukabat sa usa ka gatos ka mga locally stranded individuals kun LSIs gikan sa Luzon ang gikatakdang moabot dinhi sa Central Visayas sunod semana kini ubos sa tulong hatid program sa Office of the President. Ang kasayuran ihatod ni Foch Anthony Inso. Mukabat sa usa ka gatos ka mga locally stranded individuals kan LSIs nga gikan sa Luzon ang gikatakdang moabot dinhi sa Central Visayas sunod semana. Suma ni Michael Braga, Information Officer sa Department of Interior and Local Government kun DILG-7 nga ang maong mga LSIs benepisyaryo sa tulong hatid program nga inisyatiba sa Office of the President ug gipatuman sa Presidential Management Staff kun PMS. Nasayran nga kini mao'y ikaduha nga batch sa mga benepisyaryo sa maong programa. Kini hatid tulong program mo ni mag-transport sa mga LSIs nga na-stranded dito sa Manila through sponsored trips no by the government no. This is the second wave karong July 26 natay mag-expect nga natay mga LSIs na maabot ikan sa Manila. This is the second wave no kay we had the first batch last July 8. Gawas sa libre nga transportasyon, makadawat usab og traveling allowance ang maong mga LSIs. Gipaniguro hinon ni Braga nga nagnegatibo sa rapid antibody diagnostic testing sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 ang maong mga LSIs aron na kalikayan ang pagkatap sa virus. Iyang giduga nga ipaubos usab sa mga quarantine protocols ang maong mga LSIs. Giawag usab ni Braga mga LSIs sa Cebu City nga mopasensya lang una og mosabot human nga padayon nga gipatuman ang travel ban sa syudad alang sa mga outbound nga mga pasahero. Ikasubo gyud namo no bisag sa uno pag as much as we want then nga makauli na gyud kay pila na gyud kabuan nga anto sila diri no sa Cebu City nga sa kahadlok sa kauban walay trabaho. Pero among ikasubo nga dili pa gyud mahimo sa pagkakaron kay gisunod gyud nato ang polisiya nga bawal gyud o dili pa gyud pwede nga makagawas sulod ka sa Cebu City. Gawas lamang kung authorized ka na-include ka sa mga otorisado nga mo sulod gawas sa syudad. Foch Anthony Inso, CCTN News. Sa laing bahin kapulisan sa syudad sa Sugbo mihulagway nga naedukar na ang mga Sugboanon sa new normal nga kinabuhi. Nabantayan na gamay na lang ang nangadakpan nga nakalapas sa health protocols nga gipatuman sa kapulisan ning panahon sa modified enhanced community quarantine. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabantayan karon sa kapulisan sa sudad sa Sugbo nga miubos na ang mga nakalapas sa health protocol suman nga gipaubos na sa modified enhanced community quarantine ang tibok dakbayan sa naglabay nga mga semana sa diyang nasa general community quarantine aga sudad sa Sugbo gatusan ang mga nakadakpan nga nakalapas sa social distancing walay gisulob nga mga face mask walay quarantine pass ug curfew apan karon miubos na kini. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan ang OIC sa Cebu City Police Office nga ito nga Hulyo 21 ug 22 nakasikop lang sila nga 23 ka mga violators nga nagpasabot nga ang mga tao nakasabot na sa new normal nga kinabuhi nga sundon ang mga health protocols aron dili matakdan sa COVID-19. Yung trending ng mga arrest natin in terms of ECQ violations is medyo bumababa na. Not like before na we are counting hundreds of violations
this time, hindi na tayo maabot ng 100. Samtang isugdan usab sa Cebu City Police Office ang pagbansay sa mga barangay tanod ug ang mga residente sa 44 ka mga barangay sa Dakbayan. Lakip na ang mga security officers alang sa contact tracing. Bato ni Colonel Ligan nga target nila nga maka-train og 300 ka mga force multipliers ug mga security guards nga mahimong contact tracers aron mapalapdan pa ang pagsusi nito nga mga posible nataptan sa coronavirus disease 2019. From their own, from the barangay themselves, they will be able now to validate and confirm vis-a-vis the line list that the DOH had given for the period. For example, the line list that's being published is around 80 and scattered from the different barangays. It will be distributed to the different barangays and they will be the one to first conduct the validation. Aron daghan ang matrace sa mga contact tracers, gibahin og 5 ka cluster sa Piero 7 aron malukop ang 80 ka mga barangay sa Dakbay sa Sugbo. Arno Bustamante, CCTV News. Gitrabaho na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang requirements alang unya sa pagtukod sa Cebu City Memorial Gardens dias barangay Sapang Dako sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ni hatod ni Desime Padilla. Gibutyag ni Konsehal Dave Tumulak ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo na nakaron sa proseso sa pag-fill up sa tanang applications alang sa katukuran sa Cebu City Memorial Garden. Diin apil na nini ang Special Land Use Permit, Environmental Compliance Certificate nga gitrabaho na karon. Ang konsehal miingon sa higayon nga makumpleto na ang tanan ug wala nay mga problema diha nasugdan ang development sa lugar. Well, importante kay klaro kay na diha sa tuang ordinances nga kinahanglan nga ang tanan nga mga dokumento o mga applications kinahanglan nga masubmit sa mga concerned agencies sama sa Department of Health, sama sa Environmental Management Bureau, sa DENR, o makumpleto na makasugod na ta. Kaya mo man itong gibutanggot sa itong ordinansa ang kinahanglan ng tanan kompleto gid ang mga dokumento ipagigit sa proseso. Umungsab niini aron dili na masubli pang naitabo sa Sitio Cateves, Barangay Guba. Diin gipahunong ang development sa lugar kay matud pa walay mga permits, ilabi na sa pagputol sa punuan sa mahogani. Kahinumduman nga ang Cebu City Government maghimong public cemetery aron pagtubag sa problema nga giatubang karon sa Dakbayan. Diin ang mga samang puno na og manglisod na og lubong, ilabi na niadtong mga nakalas tungod sa coronavirus disease kun COVID-2019. Nagka-problema gyud. Dagan kayong pamilya in town sa mga nangamatyan. Labi na karong mga panahon na sama sa gihapon nagka-problema sila asa ilubong. Kaya kung ba dili lagi maka-afford ng cremation, mana nga nagpaabot sila ng mahuman kini nga to ang di-propose na Cebu City Memorial Garden para adto nila ipahimutang dito ang patayng lawas sa mga COVID victims. So, mga kung pasaylo, dispensa ng mga pamilya sa pagkakaroon, nga importante manggod nga makompleto na to ang tanang mga dokumento dili bagita makahimo sa atong development. Himugatan hinuon ni Tumulak nga dili ra maabtan og sunod tuig ang development niini kay kun mahuman na ang tanan nga dokumento nga gipangayo dili madugay masugdan dayon ang katukuran. Kay base matud pa sa Kamanduan Environment Secretary Roy Simato, minusa ng pagputol sa mga kahoy mao nga ang site development plan mopahaom na lang sa existing nga mga kahoy nga dili angay putlon. Hinuon ang DENR may muhatag og rekomendasyon kung asa og unsa ang angay nga putlon nga mga kahoy. Desime Padilla, CCTV News. Sa ato katapusang balita, hepe sa Police Regional Office 7 kun PRO7 mipasigarbo sa iyang nahimo sulod sa usa ka gatus ka adlaw sukad milingkod isip hepe sa kapulisan dinhi sa Central Visayas. Moabot sa 374.7 milyones pesos nga balor sa illegal nga drugas ang ilang nasakmit sa gihimong mga operasyon. Si Desime Padilla mubalik sa report. Moabot ngadto sa 374.7 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sa usa ka gatos ka adlaw nga pamunuan ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro.
Sa data nga gipahibaw ni General Ferro nakahimo silag 1,961 ka anti-illegal drugs operation, 3,024 ka mga drug suspect kang ilang nasikop, diin 251 ini mga high-value individual nga pulos na pasakanog kaso sa korte. Sa mong operation, nakasakmit silang 45.319 ka kilo sa gituoang shabu nga mobalor kini sa 306 million pesos, samtang 573 kilos usab nga pinaugang marijuana ang ilang nakuha nga adunay kantidad nga 68.7 million pesos. Gipasabot sa general nga bisan ning panahon sa pandemic, padayon ang pagkatap sa illegal nga drogas sa mga dapit sa Central Visayas, ilabi na sa dakbayan sa Subo nga maoy hinungdan nga dili sila mohunong silang gubat batok sa illegal nga drogas. Giangkon sa general nga dakong hagit kanilang pagkuyanap sa coronavirus sa tibuok kalibutan, gani moabot sa kapin 300 sa iyahang mga sakop ang nataptan sa maong matang sa virus ug upat ang nakalas. Bisan pa man niini miubos og 50% ang 8 focus crimes kini tungod sa suporta sa publiko sa kapulisan sukad netong buwan sa Pebrero ning tuiga. Gawas sa illegal nga drogas, lakip sa nasakmit sa kapulisan ang dulan sa 500 sa mga loose firearms gikan sa mga residente sa bukid. Desime Padilla, CC10 News. Mga kato mga balita nga rahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita og nabati sa Sayri 47 ini sa CCTN, Channel 47 ug sa Radio DYHP. Kung sa mga balita, murag puparihan ni Manila po, no? Murag gihimo ni Isko dito, Moreno. As a matter of fact, murag karoon sa yung butang, tanaw ko, alas 8 sa mga abli dito, pagsugod og swabbing, papan kaganina ang uban ko dito na nangatug. Din sa tuwa ang paano siya kanang drive-through, walk-through. Para pag doon kay sakyanan mahimo nga wadto ganito. Kunya maglakaw magkainom ka. Ang Subnational Laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center nagtanyag karon og swab testing. Dili ni kanang rapid testing, swab testing yun ni, no? Og kini sa publiko, sugod yun karong adlaw. Mahal ba ni as part sa ilahang paniguha, pag-expand service nato sa mga tao, especially sa dili magka-afford dini tungod kay ang matag-test nini bukustar og 7,000 pesos. Pero libre kini, no? Sa mga private hospitals, I mean, 7,000. Pero karon ihatag ini nga libre diha sa Vicente Soto. Unya, tawag nila drive-through, walk-through, ang swabbing, alang sa kining atong gitawag og RT-PCR, no? O magyuning muning mahal man. Rapid, mo nang rapid test. Mo na ni ang reverse transcription polymerase chain reaction, no? RT-PCR. Katong sa rapid to. Rapid antibody test. Katong ilang gihimo sa tuto ka mga lalawi at tuto ka mga syudad. Dili sa atoa. Sa UPAP. Oo. Di sa atoa. Dito sa kuan sa Kang Yorme Isko Moreno, kuan pud to iha drive-through rapid test unya nakamugna og grabe nga traffic dito, but I think that was last week pa na gisugdan man siguro to. Ikaduha na nila nga gitawag og COVID-19 nga drive-through testing kay siya man gyud mo yung nag-una ani and showing the rest of the country that it can be done. Yan, indot ni kay ang mga tao matulad dito kung galing makisakyanan, lakaw lang ka pa doon dito. Doon na sila kiosko nga butang, no? Doon ay kiosk dito nga butang para niini. Anak ni sa, of course, sa Vicente Soto compound. Which is para nako mas maayo, no? Kay at least voluntary unya tagaan gud og option ang tao nga siya gud mismo mo desisyon kung magpa-test ba siya dili, labi pa ni adtong dunay mabantayan nga medyo nag-sore throat naman ko or medyo naglain akong paminaw para sigurado magpa-test na lang. Yes, indot ni. Kining mga programa open na sa bisan kinsa, no? Why age limit? Patiguang kang mabata, no? O gatong interesado, imbitar nga mo register online. Dunay online ini nga registration. I-register. Aron makakuha kasi mo schedule. No, di man ka makadto dito niya mularay lang ka dili gyud kinahanglan puha sa kasi imong schedule. I-entertain ka kung ugaling anaa kay schedule.
Unya sa ato pa i-register use online. Ang swabbing is free of charge ug ang resulta ipada via mail in 4 days. Oo, email. I-email lang nila ang results. Email, I'm sorry, email. So, kinahanglan doon na ka-email. Ang upat ka contact tracing, for contact tracing purposes, ang local government unit, diin ang mga giswab na tao, gikan kay lain-lain man makadawat usab og kopya sa result pinagi sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH 7. Ang hospital officials na ganayon nga drive-through ug walk-through swabbing is limited to only 20 slots per hour. Per hour. But that's quite a lot already, no? I don't know kung ano. Nindot siya kay pwede na maglakaw ka, walk-through. May pa ang Vicente Soto nga COVID drive-through kay mudawat og walk-through. Nangutana bi ako ana sa mga fast food chains. Kung pwede ba, kung taas kay linya sa counter sa atubangan, pwede ba ari sa drive-through mo palit niya? Way sakyanan, maglakaw lang, di ko no pwede. Ninangutana ko nga naman, di sa sila mo explain. Di sa sila mo explain og ngano. Pero nindot niya kay at least kanang gitagaan gyud og chances for everybody to be tested if and when they want and for free. Muna ninay, ang requirement lang ID. ID nimo nga gi-issue sa gobyerno. Government ID mo kinahanglan o ang imong appointment schedule nga imong makuha inig-register na nimo online. Oo, so kinahanglan atong klaruon nga kinahanglan gyud mo rehistro daan online. Dili pwede nga moadto didto nya mag-expect nga atimanon dayon. Kung atong kaigsuonan, dili pa kaayo techie or dili kay kaybaw anang unsaon pag-register online baka way email, ask somebody nga medyo bata-bata kanang doon na barong kay anak or apo or pag-umangkon nga mo'y maka-assist ninyo pinaagi sa pag-set up sa inyong email ug pag-register online. Kay bisan pag manuong mo dito, kung wa mo naka-register online, dili mo maatiman. So, rehistro gyud mo'y first step ug andama ang inyong government issued ID. Unsa man ang government issued ID? Postal, lisensya, passport. Kana sila maunay kasagaran nga dali kaayong dawaton nga mga ID sa mga transaction with different government and government agencies. Okay. Kunya sa drive-through swabbing, di na kaginahanglan manaog si mong auto. No? Di na kaginahanglan manaog po si mong auto. It's just like when you're going to drive-through sa fast food chain. Wow, ana lang tingani pagwa lang nimo imong kamot, no? Dili kamot oy. Kamot ba ni? Mura man, I think ang swabbing is either through the mouth or through the nose. Kani adto pag sugod yun kay nose ko na to, but now murag ako nadunggan is pwede ra through the mouth. Oo. So muna sa drive-through, no? He said there is no time frame yet as to when the program will last. Wa pa ni mahibaw kanus sa human. To recall, ang Malacanang nagganayon nga dili sila maka-afford to test 10 million or 110 million Filipinos, but it will find means to reach such an initiative. Kini, mao na ni ilaha karon nga innovation. Imbis ka nang gitawag kanitong mass testing, ang tawag nini karon expanded targeted testing. Oo. At least kanang chances are manggod those who will really find the time or those who will really take the time to go through this test are those who are feeling something na or might know somebody close to them nga na positive or are showing symptoms. So, for self-preservation, para lang sad maniguro ta sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya mao nang magpa-check. Para nako better kaysa mag-random lang ta unya kanang ang uban dili kaayo cooperative, mas mapag-ingon ani targeted. And I would appreciate so much if the barangay officials could also arrange pananglitan in one barangay kay di pa man daghan ang sakyanan. Pananglitan sa usa ka barangay, do na baron sila pila ka buok. Ganahan magpa-avail sa drive-through. Pwede ra i-assist siguro nindot og inanaon ng tagpaagi, no? And I hope this suggestion will be taken by our officials to offer transportation
and perhaps even internet connection, kanang the capacity to establish email addresses and do the online scheduling for those who do not have the means and the know-how technical wise to do that, para if ever ma-schedule madungan in one day, pwede sila mahatod nya, pwede ra sad sila magdungag uli. Kaya anyway, kuyog raman mo dito, igo raman mo test niya, lakaw dayon, and then the email will be sent to your personal emails. Naot unta. Okay, so therefore, may kanimo suggestion cons nga, inay sila, number one, tingalig din sa kamao, so magpatabang sila sa barangay, kung saan nila pagparehistro online. Number two is, pagpa-open sila o email. Kaya adto man ipadaan dito silang email ang resulta. O di ba, ang barangay mo ipapadaan mo resulta, pero I would like to believe sa imo ang yung email. Yes, better if your own. Or if you want, pwede ra ka magpatabang dito, moingon kag tabangi ko ani ganahan ko. And then the barangay can set up the email for you. You just input your password, and then if you want to check or if there are results after 4 days, you can just visit the barangay again, open your email there, get to know your result, and then go home with peace of mind and a happier heart if you know that negative. And if positive, para nako, dili gyapon angay mabalaka because daghan ang naka-survive ni ining COVID. Then you would know, para nako, if you're tested, and you would know, the earlier the better. Dili na maghuwat nga moabot ang panahon nga maglisod na kaginhawa because that's the worst case already of COVID. So kana lang, initial pa lang, mas makibaw kag positive ka, pero at least mapangitaan og paagi nga makanabang madapatan o gikinahanglan nga mga medical intervention dayon. Kini daghan kay karon nga mo apil ning mong drive-through walk-through nga testing kung number 1 libre. Number 2 murag masayon, no? Libre 7,000 gunas private hospital sa Big Minos. Unya masayon alang kanila kay all they have to do is register online. Number 3 is kadtong gusto nga mubalik sa trabaho o sa pag-apply magtrabaho. Kaya gikinahanglan kadaghanan karon, I would like to believe mangayo na ni imong health certificate. Aron ba ibawaan nga wa ka nini mong sakit kay tingalig naan niya kanya makatakod kas uban diha sa maong kompanya. So kana importante kayo mangandam na sila daan mo nang daghan kay naglaray tingal diha ko. Bitaw. Pero kuan ang uban sad mong daghan sa tao kay katum sa to mga nagbantay nga nagbantay gani nga wala pasudla para safety purposes gipanghaw sa fuente. Luya to gods well kita man god mao ginananda nato bisa dili dinga Pilipino ang uban sa yun na man pero kita yung mga Pilipino mao kita no bisa ka paghatod sa airport tibok pamilya man gyud mo mahatod sa airport unay mo larga no kining doon na mga ibang watcher rin tao na parang dili naman musugot ang business resulto na ipungin sila kasi doon na sila ipabaho na dili sila musugot na doon ay watcher diha sa mga sakit kaya makadaghan kini sa matakdan sa COVID no muna ilang tungtuyo apan ang ilang nakita ni noon one morning na daghan naman kay diha silang balispisan sa ilang yard na mura og diha na nangatugan muna nga insurance Subo mas maisan nga naluoy sa nandakbayan Sugbo nagbutang sad kini og kanang mga kakatulgan nila dias Fuente Osmeña no unya kini di man gini puros taga syudad ang uban ini taga lalawigan man sa Sugbo o ang uban ganit tingali taga I don't know if taga lain lalawigan di man makasudi di kanang kini lalawigan mostly ani taga lalawigan sa Sugbo. You know, one day kanabang in preparation for the new normal ba, I would really think and appreciate if the provincial government could partner with the Department of Health, maybe ask the help of our local congressmen and maybe some senators to put up kanang ganing living quarters, murabag dormitory ba within the Vicente Soto Memorial Center compound nga pwedeng mapuy-an temporarily sa mga tao nga kung makonsider natog watchers kay di binalalim nga magbantay kag ospital nga usaray mo bantay most of the time duha na irelibo na mo palit og tambal na mo puli aron in kasog kapoy ng usa ka nagbantay. It would have been
it would be nice unta kung naay ingon ana bisan gug di lang sosyalan igo lang naay kakatulga na banyo nga makakaligo na inana ba locker para sa ilang mga butang para sad na ay nindot pod nga kanang kapahuwayan nga makarelax sa in town in kaso lagkapoy na kaayo ang nagbantay because kani this is something that is because of the new normal and I hope we don't wait for another pandemic or another contagion to happen before we could set up things like this kay kanang bisan pod og walay problema way pandemya kay baw man ta nga lisod gyud ang kahimtang sa mga magbantay sa tambalanan so, basin pa di ay madungog unya do na say mo buhat og something like this because I know nga daghan man tag kay igsunan mo donar og mga building so aside from the building for the medical processes nindot pod og naay ana para sa mga mubantay. Kaya nung hinugukons, I was invited by former MMDA Chairman Bayani Fernando in Manila. Kami duha ni Anhing Gudo Roperos. It was the birthday of the wife niya sila si Fernando si Gudo sud man sila kunya ako gi-appeal ko nakita mi diayo sa press conference diri sa mga contractors na speaker si Bayani Fernando ka engineer man siya. And we were there. Kunya, pag abot na mo dito, one of the projects nga iyang ipakita namo is kanang bahay, unsa na something nga pink. Kunya, abi ni mo unsa nang bayat, mura og hostel ba? Nga dunay mga kanang improvised beds kailang gihimo. Yes. Og ang kadtong mga nagtrabaho nga muguwa o gabiin na kaistanan inay nga mo pauli pa sa ilaha, uwa pa sila kakatulgan o mag-abang pa o bay diha sa Metro Manila, ang ilang gibuhat is makahimo sila pag-star sa baong nga dapit. Pilay bayad, 20 pesos ang gabi. O pananglitag maligo ka, another 5 pesos. So 25 ang imong 25 pesos ang imong ba? Oh. I think kaya ra kay na affordable ra kay na ba unya partnership pagud na sa mga different government agencies unya kanang igo ra man ang maintenance siguro kung inaanang na ay mga hatag-hatag 25 that would be okay bisan siguro 50 pa at least why kanang dili pod matugaw imong pagkatug di pagka masakit imong baga diha hinigda sa sahog di ba nindot kay pagkatug unya ang ilahang kada kama nila sa kilid dunay murag butanganan silang bagahe. Oh. Ayun na ba nga aron dili pa mahilabtan. Kanang kuan gani sir kanang capsule hotels ba kanang for backpackers kanang travelers capsule pero mura man kugma di ka ginhawa ana pero sige na lang at least ba nay katulgan kanabang tulog ka buok tulog ka na ba nga beds. Tinuod. Only but clean no even the CR is clean. Sanirot ka istanan, hot and cold bath with your 5 pesos. Pwede na dyan nimo ikuan. Pwede na nimo male dormitory, female dormitory, and another dormitory for kuan. Kanang gender sensitive. Duha na kabokons, na male, na female, gilain-lain nila. Abot na pa ba karon sa kangkuana, diha yun na sa kuan, sa Mayroas Boulevard, Daplin. Basta, kuan kayo. Inun kayo pagkahimo na ni Bayani Fernando. I hope he's still there now. Kay, ibaw ka ng Manila, lagyo kay paulilayanan ni karagadan na mag-in Metro Manila, magtrabaho niya, tuwakas Bulacan, tuwakas Pampanga, lagyo kay istanan. Kunya, tagabihin na kamuli, kung palantag mo yung shift, ato na nang ganito katug. And well, I hope somebody will open like that in Cebu, no? Let's tell some friends. Yeah. To hopefully, I heard that idea also. I learned also that idea from Mayor Tommy Osmeña when he said that he wanted to put up a call center city in SRP. Murag inaana man tong concept na ay living area, office, napagi child minding area for katukunong mga single mothers aron ilang mga anak can learn also in the same compound kanang lain-lain ang mga mothers ra gihapon ang moatiman ba it's a bit like that but this time it's for the mga watchers mga patient minders o kanang mga mubantay sa mga pasyente diha sa mga tambalanan. I hope I hope nga kanang matabo na. It would be very nice. I'll see if I could
kanang tell some friends in the right places to perhaps come up with something like that because it will be very useful gyud. Yes. Balik tang taon kan? Balik ta karong taod-taod o niya sa tong pagbalik dugang mga paghisgot-hisgot katong mga nagtanaw online katong dunay mga opinion ug mga ipag-greet. Now is the time to send text messages diri sa atong number kani sa ubos kana nga number yung textan o niya ayaw lang tawag kay di man may katubag og sa ato ang online pwede mo post sa inyong comments aron ato anang tagaang pagtagad sa atong pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Bisan asa pa sundan taka, bisan asa pa nang dapit bahala nagmahapla pa, bahala nagmapas mo na, makita ka lang my loves, okay na. Muapas kunin mo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupagyo ka lang, happy na ko. Muapas
Parang sa law sa buo may buntag Pinoy o kuls. Uhi pa rin yung patayng manok. So, pag-donate nga manok pa. Balik na sa taan sa manok, meron na naman. Api nagkukuha na to. Eh, doon na naman yung explanation na to kung saan na to. Di Amerikiha. Di ay taga-Asunsyon, Barangay, Sitio Asunsyon, Barangay Sambag 1, dili sa Cebu City, Mikiha, batok sa mga public officials nga maligya kuno irregular nga maligya dining supposed to be gidonar nga mga manok. Ipirmahan sa ka Marco Licinio Bebot Flores Singoyon. Ang suwat pinitsahan itong Hunyo 25, 2020 gi-address nga to kang Cebu City Mayor Edgar Labella. Ugo niya, wala ni imbestigaran ni Mayor Labella? Ingon man to siya ngayong imbestigaron. So, I don't know, this is a formal complaint. Kung ako kay kaklaro niya, a formal complaint. No? Ang letter na dawat sa office of the City Mayor on July 13, a copy of which was also received by the Office of the Ombudsman on July 22. Formal complaint yun. Ngayon, may istorya na niadtong Mayo, ang mga residente silang barangay gisultihan na si Cebu City Councilor Eduardo Rama nag-supply kuno og mga manok or in the distribution business, and he wanted to help residents in the midst of coronavirus pandemic. Pinagis pagbaligya nining maong karni sa manok na barato ra. Aron siya makatabang. Sumani sa The Freeman, page 2, no? Unya, kining maong manok, dressed chicken, ibaligya kinig 120 ang matag usa. Kini mas ubos-ubos ni kaysa retail price sa merkado. Never before, during, and immediately after the distribution and sale in question was a public pronouncement made either by Rama or other government officials entrusted with the donation that a Thai corporation donated thousands of dressed chickens to barangay residents in the city to help them cope with the COVID-19 crisis. Kuman ko nun itong pagpamaligya, wag yun siya kadungo, kadunay before maligya, uman mamaligya, o atol sa sigig pamaligya, na dunay mga pamahayag sa publiko na hinimo ba ni Rama, ni Edu, sa ubang mga government officials na mao'y gitugyanan nining donasyon, aduna day usa ka Thai corporation na may donate og mga manok. Apparently, the donation of the goods lacked public transparency, if not totally shrouded with secrecy. Suma sa suwat. Si Ngoyong may claim that they only came to know of the anomaly when the issue broke out recently, compelling Rama to publicly reveal that the dressed chicken, distributed in the city barangays were donated by a Thai corporation. However, Ngoyon said Rama did not reveal in his public declaration that the donated goods were not given free but sold to the recipients. Considering that the offer to sell an actual sale of the Thai donated dressed chicken a week after the offer had at the time already become a public knowledge. Councilor Rama and other officials responsible would have not played blind and ignorant of the irregularity of their act or omission. They wittingly or unwittingly participated in the commission of the crimes. The residents' complainants are calling for a thorough investigation into the matter. Apan sa masanandan, ang reaksyon ni Council Edu Rama mao nga the claim is politically motivated and libelous. Sambag Uno was not included in the list of 9 barangays
the donation was distributed to. Ato pa, di na ito tanang mga barangays, Cons. Ang naaday listahan siyang ka mga barangay ang hatagan at manok kung way labot ang Sambag Uno. Suma di Rama sa the Freeman. Si Edu Rama nagkanayon nga ang residents were confused since separate donations were coursed through the Liga ng mga Barangay in Cebu City. Association of Barangay Council President Franklin Ong earlier confirmed that the Liga ng mga Barangay received 20,000 live chickens from the Thailand-based food company and were distributed to the city's 80 barangays. Si Councilor Joy Agosto Siang also raised that donated dressed chickens were allegedly sold to residents instead of distributed. He said, Yang claimed that the food company donated 17,000 dressed chickens and that certain barangay entities employed by City Hall allegedly began selling chicken meat to residents. Ong cleared out that the donated chickens Yang referred to were not the ones the L&B received from the food company. Ang ipasabot ko nun niyang dili katong gihatag sa Liga ng mga Barangay. So, mauni, abi na ko nawa na ng chicken. So therefore, dili na ito tanan nga mga barangays kon. Siyang preday ko nung mga barangay, ang gilista nga hatagan itong donation for the barangays. No? Nag-agi abot kasi giagian na to, kasi nagdawat sa donation na to. Kaya kining 20,000 ka mga manok, I can still remember nga maragbuhi ning manok ang nagpaihaw nini si Konsihal, ang among barangay captain, Franklin Ong, niya ni gasto kay siya pagpaihaw nini, usa ni giapod-apod ngadto sa mga barangay. Yeah, that was mahog na manggod ni og na daghan na ba because naay donation nga didto sa ABC giagi kaning usasad nga donation which I think maoning in question is the one that was sent also to whoever at City Hall, no? There were also some, I do know for a fact that there were some kanabang mga namaligya sa in town nga kanang naapektuhan sa pandemya nga iyahay na lang pud og pang-approach og nagkalain-laing mga barangay para mo tumod sad sa ilahang mga produkto mananghid sa mga officials nga mamaligya sad sila, no? Or ang uban mo tap og mga tao nga ilang kaila dinha sad sa barangay. So para nako in a way the good thing that will come out of this complaint kanang dili na lang ang kanang politika mo'y makalawgaw, but ang good thing ani is mahatagag katin-awan kung which is which and what is what. Kana bang kaning donasyon diin gid ni padong maapil ba? Because I think maapil na sa investigation considering nga ilaha day ning gi-submit naglibog ko gi-submit ngadto sa Office of the Mayor or gisubmit sa Ombudsman or gisubmit sa duha, no? Well, kini karon nga formal complaint was submitted already to the Ombudsman, no? And copy for this the Mayor. Moni karon ang formal complaint. And kanto laging ang ako naibawan ining maong donation, the first donation was 17,000 kabuok. Unya mutoy ambutahay na to. Unya ang sunod is 20,000 nga giagi ni Konsehal Franklin Ong na iya pag ganito gipaihaw unya gipang-apod-apod sa mga barangay. So there are two donations here. Unya nahibaw ra ba kun adto mga panahon na dunay mga manok na ipamaligya. Naipanok pamaligya bahala na masultihan kag dako ang manok imo makuha mao ra gapoy presyo usang gamay. But I think nigawas man sab ni karon sa Cebu Daily News. I think ang unsay tawag na to gika siluan o gika sakit siguro ni Consul Edo Rama ani is because do na munggoy na puno wa man nigawas sa mga balita kani adto dihang naukay ang sugbo kabahin ning manok-manok, no? But ang complaint naa na munggoy gibutang nga submitted and quoted nga although wala gi-detail o wala gi-detalyado ang identity o kung kinsa ang mga tao nga nalambigit sa pagpamaligya, giingnan manggod matod pa sila nga ang mga manok gikan matod pa
sa chicken supply business ni Konsehal Edo. So syempre makasabot sa tanga moingon sa Konsehal Edo ako naman gid ginganlan ani oy. Mo manggod ang gibutang gyud sa complainant nga may kuno the people in their barangay were told that Cebu City Councilor Edo Rama was into the chicken supply or distribution. Muro na nadutan ani si Konsehal Edo. So kung ako si Konsehal Edo, kung batihon sa kuno, kay murag di unsa di maayo nga nang siya ang pangutan na siya gid ay. Siya ra ba gyud sad, siya basad gyud ang gitugyanan. So kani matribukaw ni maukay ni at least maklaro sad ba aron pud kanang sa case ni Konsehal Edo malimpyo sa diyang pangan, di ba? Yes. But first and foremost, kung ako yung imbestigar ni Cons is kinsa may nag-donate. Okay, I think I identified maning sa Thailand food something distributor. Kinsa may nagdawat sa donation. Kinsa may nagpirma sa acceptance sa deed of donation. Doon naman na, di ba, doon naman na yung anak ko, dito kapitan magkakanat sa barangay, di ba, doon naman na, basta doon yung mga donation, pirmahan man yun na, kaya that would be considered already as a property of the government. Oh, whether in the form of a deed of donation or in the form of an acknowledgement receipt, there has to be a paper trail that will show that this was given, this particular number of items were received, and asa sad ni siya ipadong. So kana ato nang pangitaon og hain na, no? Kay ana man nato mahibaw dito kadto siya atong papangutanon. Nadawat ni nimo o hay maning manok. Okay, dili na sa mudisyo ditong Edo nya wa na kalawas Edo Rama ni ana. Kadtong nagdawat kinsa man. Oh. Ang problema ani no kanang ang naghatag ba mahasulog apil mo nang hatag bawaan pa dayang samok kay mo may bawaan lang ko ni hatag ani in town oy. Apil siya nini. Abot unsaon kani pagkalaki sa nag-donate ingon wa oy gidonate ko to ako yung nauna atong kinsay bahala na kinsay magkakuha na to basta isamukan na tong manuka ako tong gusto ipalayo kita sa kuwang kwan akong tangkal. Huwag dag-anan. Kaya kung magpa-picture for documentation, mga nang ba na, sos, epal, salida, aron dyan ingnon nga kuan. Kung hindi sad magpa-picture, mga asa naman, wala mi nagpa-picture, kaya ingon mo, dili masig picture-picture, kaya abi pala press release. Maglibog yun. Hastang manok, naglibog ang manok, og apel, oy. Abi na ko, nawaan na ning manok. Uwi, umdahiling manok. Abi man akong iring ranaysiam kag kinabuhi. Uy, mutigim sa dang manok. Uy, may nang manok. Uy, syudi. Ay, kung kuan ko ana diri kay showsad ko. Okay. And I think they're still talking about the coming 500th year sa kasumaran sa Kristiyanidad. No? Muni nga, ang kasumaran sa kadaugan sa Maptan karong Abril 27 next year. Gani ang design ko ang design sa Lapu-Lapu Shrine na huban naman ko project ni sa National Quincentennial Committee NCQ may ilang ibutan diri sa nasod mato ni Dr. Rene Escalante, chairman sa National Historical Commission of the Philippines sa gipahigayon nga webinar niya itong Martes. Ang lain flagship project sa NCQ mao ang Museum of Philippine History sa Butuan City at dito ibutang. Ang ikatulo mao ang historical marker nga moabot og 30 kabuok. Ibutang ni sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Ipahimutan kini sa mga dapit nga nagian ni Ferdinand Magellan 500 ka tuig ang nakalabay. Usan ini ibutang diya sa Mactan Shrine ang pagpatuman sa proyekto sa Dakbayan itambayayungan sa Lapu-Lapu City Tourism Cultural and Historical Affairs Commission nga gipanguluhan ni Lapu-Lapu City First Lady Cindy King Chan. Base sa disenyo, ang atop sa Lapu-Lapu Shrine purma og sakayan. Na pagpasabot ni Escalante nga ang sakayan mo'y simbolo sa kaagi sa panagat o kultura kaniadto. Ang wa og tuo nga bahin sa building utangan og mga house gallery ug nagkadaiya nga function room.
ang tunga sa building usa ka dakong hallway gikan sa atubangan paingon sa luyodin mahimutang ang estatwa nila Lapu-Lapu sa tunga. Ang atubangang bahin sa shrine mangusa ka stage samtang ang likod mao ang view sa dagat, mangroves o reclamation area. Sa pagpili og nindot nga monumento ni Lapu-Lapu ay butang sa shrine ang NCQ mupahigayon og Lapu-Lapu National Monument Design Competition. Awa pa rin doon na pa'y competition niya nini. Din ang mga laog magkarawat to 300,000 pesos. Samtang marker na ibutang usab sa shrine, butangan og globes ibabaw nini, samtang butangan og basahon ng atubangan nini aron masabtan ang nahitabo 500 ka tuig ang nakalabay sa nasoy dapit. Plano sa NCQ mahuman kini karong tuiga aron ma-turn over sa nagkadaiyang lugar sa nasod alang sa selebrasyon sunod tuig. And hopefully maka-celebrate tanini kay importante kay kini dili lamang sa dakbayan sa Lapu-Lapu City o dakbayan sa Subo kundi dili sa tibok Pilipinas, no? Kay kita man mo seat of Christianity. O apil mo niya ng design kung sa design niya sa maong shrine. Okay. Indot ni yun nini. Nyabaw na taon kun ang ato mga kaisunan dito sa Dalaguete, no? Sa Dalaguete pa. Luwi ka ayo. Adto ba ka ng kuan? Nugas? Yes. Not nugas. Mantalongon? Mantalongon, yes. Indot kayo. Pagka ako, nag-alkoy ko, pero ako kadto ng Mantalongon. Nakaadto ko din, nakaanha ko din dapitan. Indot, bugnaw niya. Kanang, pag ato na ko, na-amazed ko kung giunsa nila og kanang, yun sa ganila og putos kay, di ba, ang atong naandan diri bakat. Puno og kanang kuan. Dito kay ang bakat, puno og mga repulyo baro naroto ng taas kayo murag taas pas tao ba unyo giunsa nila og arrange murag duda na ko maagi niglibaong mabungkag man siguro yung uban but di maayo kayo pagkakuan pagkaandam. Kung nakikita ko litrato ang gialsa yan sa tao nga taas kay tanan. Nindot kayo. Kung nareklamo yung mga mag-uuma dito kay may pingit sila tungod lagi ng COVID in town. Ang ilang yung gipingitan tungod kay kining ang agianan ba kon daghan mga agianan god nga gipagsirado no nga dili pasudlan tungod lagi tungod dining ato ang COVID-19. So mao na ang lungsod Dalaguete na ila naman nga vegetable basket milambo ni paring kamot sa dili mo minus ko sumili ka mga mag-uma sa lungsod unya duna ni siya Dalaguete Agri Pinoy Trading Center unta kapan kaniadto moabot kuno sa 40 ngadto sa 65 pesos ang matag kilos o tanon tungod sa taas nga demand nini karon tag-8 na lang ang matag kilo kon gamay na kayo kunya dili kay gamay ra ang halin ang daghan kay mga lata in town madaot lagi mo na mga usik kang mga daot lang in town kay dili mga halin ang maong mautanon diha man toy time nga nag-meeting sila si Governor Gwen Garcia ug ang mga mayor nga murag nagsabot-sabot sila og kanang kinsay mabag tumod-tumod ba but di gyud na malikayan mao gyud na problema in fact dinhi sa Cebu City dunay gyud mga mo reach out nato sa Banilad no nga mga kana kadot kapali atong manok kanang moingon ba pwede mi mamaligya do na say Tagalaing barangay taga Pasil mohangyo pwede mi mamaligya diha sa barangay og isda nga presko do na say uban sa bukid nga manghagad sa taga Sudlon taga Taptap, taga Adlawon, taga Agsungot ka ng mga bukirang barangay nga daghag mga utanon nga manghangyo in town nga pwede ba makigsabot ba sa barangay official, sa barangay kapitan nga mutumod og mga utanon diha sa ubos kay at least kanang sure gid moagig barangay nga dili sila sitahon kay ni agi magbarangay and at the same time maka-provide sa need sa mga tao nga di na kinahanglan mo biyahe og lagyo or laing barangay at the same time pagyud maka-earn pagyud sila income so we have been doing that no and I know sa Dalaguete di na nila mahimo within their lungsod kay abunda man didto but mas maayo siguro unta og pananglitan Dalaguete mo partner ba kanang ilaha barong lugar partner sila laing distrito o laing syudad or lungsod nga daghag tao pananglitan ng kag Dalaguete o pwede itumod nimo nga tug Karkar or Toledo ingon na ba para daghan sad mopalit kay Cebu City di pa man sila
maglisod sila og kuan diri kanang unsay tawag ana hatod sa ilahang mga utanon tungod sa ato ang kahimtang nga padayon pa ang strikto nga kuan restriction sa atong mga borders. Inaot pa nga doon ay cooperative nga ilang pundukon, nga ilang himuon kon. For example, ang taga-Alcoy ba, doon ay there is almost Dalaget, no? There is a lungsod sa Dalagete. Doon na ba kay cooperative nga ila usab nga mga sakop katong mga mag-uumag taas. Kay aron, kung ugaling kinsa rin doon ay puhunan sa ilang cooperative disubos, adto na lang nila dito ihug, adto na lang nila dito ihatag ang ila ditong tanang mga produce, kugunya, kininang sa Dalagit, kining ubos na, muna mo market meaning ani sa kuan padung de syudad. Aron dili na kaya ang ilang hunaon na lang is how to kuan kanang dispose of the vegetables from the farm to the sa ubos dito sa Dalagit. And then ang Dalagit na, ang taga Dalagit na maoy mo market ana dinhi. And of course, tungod kay Cooperative Manila, ang kita niya na ilaharag yung gihapon. No, dili ta ingon karaghanan ko kanato kung kinimanggong kwan, kinimanggong mga middlemen. May mga kwarta. Baraton ka pagayo o kung galing doon na kay cooperative, di na nakasunod ang mga middlemen kay anha naman nimo ikwan ibagsak and then ikaw na sa market ani dito or maybe doon ay daghan kay mga mangumpra from the carbon market nga mga asa din sa Dalagete ana na silang malitya. Remember ka ng tabo des barili ka naman talungon po yes, nga barili. Anha man diha, anha man mo mga tao palit baboy, palit kanding, palit baka. Pero dili na malikayan sir nga karon lisod gyud kay diri sa Cebu City doon na naman toy na establish nga mga partnerships ang atong mga farmers dito sa kabukiran nga direkta nang mo supply sa some malls, fast food chains diri but then naapektuhan sa tungod sa pagsira sa mga establishments during the pandemic no kung sa Tagalog pa sa kasagsagan ng pandemya naapektuhan sad silang tanan. So syempre naapektuhan sa samot atong naslagyo. Mao na nga kanang ako ang purpose nga nakit-an ron for my social media for the duration of the pandemic is to provide help to people who are selling online no kay kanang sila man ang daghan kaayo nga usay maglibog ko asa ko man ikuan mo na karong adlaw murag nako ipahatod siguro nimong utanon sir kay karon man to maaga hapon naabot na unya karon ako tong kwaon ni kas bukid ba kay naluoy man ko sa bata nga kanang nanghagad og kanang saging unya kaluoy taw na ani kanang kay imagine ka pareha nig edad sa kong anak unya in taw ning kamot pa maligag saging kay lisod kay ngadtuwa sila kanang income ba unya mga lata na lang ang uban baligya barato kaayo kuwang na lang ihatag and they also need to eat, they also need to buy essentials for themselves. So kana ato ng tabangan let's help in whatever way we can. Thank you. Yeah. Whatever we can do, tabangan na nato kay at least nakikita sa kalisod ining pagpanguma dili ni sayon. Di lang natin discourage niya ng kanta na planting rice is never fun. It's really fun. It's very fun. Di na mahimo kay wala mo tanom na. Unya, wanam tay oras at na lang sa ning ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Sa Mateo 25:40 ng ingon, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang so sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo mayong butang ngadto sa uban, samara nga si Jesus ang atong gihimuan nini. Gani sa Mateo 25:35, nga nagingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Iuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduo. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato
nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaynon samara nga kini atong gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglambigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minundan ng alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa dihang mitabang ka. May suon, mo kini ang pulong na maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong mamahanan, ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma na way sukod alang kanang tanan mo'y angay namong sundon. Himuha ang alam ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit namo kini dito sa uwan. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, si Sir Rodel, si Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. So di pa ko namilit ako sa ning pagtagadbi ni promise ra baday ko ninyo, sorry Ate Indayan, promise ra baday ko ganyan na ako ning basahon niya Friday ra baday ron. May buntag og happy viewing ni Cha Enho ug ni Sir Arvin Jojo Tumulak Crisostomo. Ako ning batch kani adto pag SK na ako nya karon di na ni ma-reach ibang level ani daghan na kay mga condominium, mga daghan ka buok gyud. Hi Arvin, keep safe and regards ko with nimo ug sa imong family. Ma'am Helen Herrera, good morning. Nieves Canner, good morning ma'am. Steel Hearts Mab, best in code name. Morning Mama Lu and Sir Manny, stay safe always. God bless. Thank you. Ninyo Sad, Willie Gabayan, good morning. Sir Alan Amordes, good morning. Pait ko no kayong mga habal-habal. Una na apektuhan, walay ayuda para namo. Salamat ma'am, God bless you. More power. Idol ka na ko kay prangkador ka. Na-point imong storya. Salamat sir. Kumbati lang to sir, balag gutom, importante buhi, ampo lang kanunay. Unya, kaning namutana sa Compostela, napabaway sap, wala na kay, di naman mo ECQ. So, salamat sa pagkiguban. Ako si Malu Inocando, Tabar, Sir Manny, mong i-greet diha atong yapas, puslang mang nilapas na tagamay. Ang tanan lang yun nga nagsunod ng atong tulumanon. Ako si Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Hangtod sa Lunes po. Bye! Usa ka pagtuo. Usa ka